try the latest motorcycle galing sa Honda na pasok sa budget mo. Ngayon, naka-promo price at only 55,900. Actually, after August 3, magiging over 58,000 na to. Kaya grab it while you can. This is my first time trying this one. This is an automatic scooter. Akala ko talaga nung una, semi-automatic eh. Pero automatic scooter pala to, 110cc. Try natin yan. Let's go. Nung naimbitahan tayo ni Honda para magpunta sa market para masaksihan ang isa, or rather, ang pinakabagong motor na i-launch nila, medyo puzzled ako. Sabi ko, kaka-launch lang ng PCX 160. Ano naman kayang bago? ADV 160? Wala talaga akong idea. Normally, meron na akong idea kung ano yung mga i-launch na yan base sa mga naririgi sa ibang bansa. Kaya naman nung na-reveal na itong Honda Navi ang pinakabago sa scooter lineup ni Honda Philippines, exciting kasi kakaiba. Alam niyo ba, na itong scooter na to is automatic. Yes mga brother, scooter nga di ba? Pero yung unang tingin ko sa kanya, ang alam ko talaga either manual o kaya naman semi-automatic, yung parang mga Honda Wave. Pero again, this is a scooter. In fact, ang makina nito, 109cc, meron pa rin tong Honda Eco Technology, kaya matipid sa gas. Automatic transmission to. At base kay Honda, you can get a fuel efficiency of 48.4 kilometers per liter mga brother. Ang alam ko, carb type na to. So, hindi ito parehas ng makina ng mga pinakabagong Beat version 3 na meron tayo. But still, you are in that 110cc category. Matipid, okay pang araw-araw, okay din naman sa hatak. Pagdating naman sa brakes, this houses combined braking system. Ang ibig sabihin lang nun, yung pagbreno mo, lalo na pag more than 50% na yung pag-press mo sa lever, is nadidistribute yung braking power sa harap at saka sa likod. Dahil sa presyo nito na introductory price na 55,900, 55,900 doon the scooter na bago, pang second hand lang yun eh. Akala ko talaga, the interior pa yung gulong nito. Pero wag ka, tubeless tires na rin. Yung harap na shocks nito, inverted front fork na rin. So I was thinking, okay, cute, matipid sa gas, pormado, pero parang hindi practical kasi nga scooter siya pero wala akong paglalagay ng mga gamit. May surprise pala si Honda doon dahil meron itong integrated storage area o kaya naman utility box na nasa baba. Yung akala mong lalagyanan ng makina kapag ikaw ay nagmamaneho ng mga semi-automatic, isang bukas mo lang pala niyan, napakarami mo nang mailalagay. Tapos yung gas tank nito nasa harapan mo na. Ang fuel capacity nga na pala nito is 3.5 liters. So versus the other scooter, lalo na pagdating sa Honda Beat, ito hindi mo na kailangan mag-dismount, makakapagpagas ka na. 3.5 liters sa tingin ko enough na yan dahil hindi naman ito yung tipo ng motor na ipapangharabas mo, ipapanghatawan mo talaga. Kaya nito ang long ride, air-cooled din kasi naman ang engine nito with just a few stops, pero pagdating sa gas consumption and comparatively pagdating sa tipid niya sa gas, malayagay na rin mararating mo. You can get to about over 150 kilometers sa isang full tank nito. Bagay na bagay din to sa mga nag-aalangan magmotor dahil sa medyo kinulang sa height dahil mababa lang ang seat height nito. Alright, riding position tayo mga brother para mas matansan nyo. I am 5'10 in height, kahit nabasa yung upuan. Upuan natin para sa inyo. And napakababa. So, definitely Pinoy-friendly when it comes to height. Yung mga nag-aalangan na magkaroon ng kanilang mga first motorcycle dahil hindi alam kung kakayanin ba kung abot, okay to, magaan din lang yung motor na to. Not unlike yung mga scooters na nakaugalian na natin na may usually nasa harap yung footboard. Ito, standard riding position. Meaning to say, meron tayong foot peg para dito. Yung parang nasa mga manual scooters, yung mga ganon. Yung foot peg lang, pati dito. Pero, dahil nga scooter to, wala tayong mechanisms ng brake or gear pagdating dyan sa baba. Meron tayong pillion step, okay din siya. May rubber yung kanyang pillion step, tsaka good enough naman, malapad naman yung kanyang angkasa, no? Handlebar wide enough naman, mas malapad to kaysa sa ibang mga scooters na meron tayo. Kasi, yun nga, parang ang build nito is more of parang pang manual talaga yung kanyang build. Pero again, scooter to. Stainless handlebar. Yung side mirror niya, sakto rin lang naman. Konting-konting lagpas sa handlebar. Pero sa mga ganitong scooter naman, hindi ka naman talagang hahato na sobrang magiging filtering ka. So, sakto lang yan. And then, yung gauge niya, nakahiga. So, instead of me having that outright visibility using my peripheral, yun lang, medyo titingnan mo siya. But hindi naman masyadong sakripisyo na yun dahil it's not like sobrang technical or sobrang high-tech to the point na kailangan mo makita lahat ng information sa gauge.
Because what we have is analog gauge panel. Ang meron na lang naman talaga dito is a speedometer, fuel gauge, signal light indicator, high and low indicator, but that's about it. But riding comfort, okay siya. Yung stock na seats na ito, malambot din. So, ito na. Yung pinaka-riding position natin. Ground clearance, high enough para sa mga biglaang lubak, para sa mga hindi masyadong pantay-pantay na kalsada. Sama mo pa yung gaan niya, the overall ergonomics. So for a beginner motorcycle rider looking for that unique look, at saka syempre, yung pasok sa budget, yun, baka isa to sa mga options na pwede mong tingnan. Pagdating naman sa features, what we can expect is really just the practical ones. Unang-una, analog yung kanyang panel, and we can just see the basic information katulad ng gas gauge and some indicators, at saka syempre yung speedometer natin. At its price point, practical na yan. Pagdating naman sa looks, definitely kakaiba tong motor na to. In fact, maraming bumili nito. Mura lang eh, 55,900, just because of the curiosity of having a scooter na ganito yung forma. Kung isipin mo, parang katulad to nung Honda Grom 125 na hindi naman talaga narigi sa Pilipinas pero narigi sa ibang bansa. Yung iba nagsasabi na kamukha daw to ng Rusi Korak. Maaari, depende kung saan angulo mo titingnan, pero hindi gumaya ang Honda sa Rusi dahil ang Honda Navi ay matagal nang narelease sa ibang bansa. In fact, even in other countries, even in the US, over 2 years ago, na-release na to. May mga bumili na ng Honda Navi sa US. Ginagamit din nilang pang service araw-araw. Alam mo ba, mga may-ari nito sa Western countries are the same people na meron ding mga malalakasan na big bike. So pagdating doon sa mga daily ride nila, ito yung hanap nila. Kakaiba yung forma, pero scooter. Kakaiba yung korte, pero scooter. Meron tong dating na parang din siyang Zoomer X na phase out na ngayon. Na-recent kasi dati sa Pilipinas pero wala na ngayon. Meron siyang dating na parang bulto pero cute kasi nga maliit. And when it comes to paano nga ba popormahan to, paano nga ba i-accessorize, Honda actually gave us an idea. In fact, you can purchase this as part of the package. Magdadagdag ka lang na mahigit 2,000, mahigit 3,000. Pwede mo nang i-convert yung Honda Navi mo into tourer setting or into sports setting, adventure, and the like. So kumbaga, ito yung motor na dahil sa mura niya, bigyan mo na lang, paglaruan mo, pormahan mo. Pag nagsawa ka, ibenta mo. Pag natuwa ka, ikip mo. Kumbaga, minimal risk because again, we are talking about a brand new SRP of 55,900. Pero pagsapit ng August, aangat na yan sa 58,900. Mura pa rin. So ano mga brother, tingin nyo sulit nga ba tong Honda Navi? Sama-sama nating sagutin yan dahil ang sasabihin ko naman sa inyo, abangan nyo yung test ride natin para maisabak natin to sa real world. Malaman natin kung ano ang totoong performance nito. Alam niyo naman sa motor ni Juan, ginagamit natin ang mga motor bago natin talaga bigyan kayo ng feedback para siguradong mas sulit ang pagbigay nyo para sa motor na to. And that's our motorcycle feature for the day mga brother. This is the Honda Navi, the latest motorcycle pagdating sa lineup ng Honda. Ano sa tingin nyo? Sa presyo na to, sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, para hindi ka magpahuli sa mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. All the way sa napaka-traffic na market. Tingnan next video mga brother. Salut!